Bago po tayo magsimula, maaari ko lang mabasahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa mga awit 48, verse 1 to 2. Dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansang itong sansinukob. Manalangin po tayo. Panginoon, napahinga sila at kagalang-galang sila. Lord God, nararapat nga lamang, Panginoon, na ikaw bigyan ng papuri at pasalamat sa oras ito. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mong pagbibigay ng pag-iingat sa isang buong linggong buhay na nagdaan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na patuloy ka nandyan para kami, Panginoon, bigyan ng guidance, bigyan ng wisdom sa araw-araw, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for providing us the things that we need and not the things that we want, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay ng blessing sa aming buhay, patuloy mong paggabay, patuloy mong pagsuporta sa amin, Panginoon. We thank you, Panginoon, na lagi kang nandyan sa amin, para sa amin, Panginoon. Lagi kang nandyan to our ups and downs, Lord God. Kasama ka namin sa pag-celebrate ng aming mga kasiyahan, Panginoon. At ngayon din, Lord God, kasama ka namin sa aming mga kalungkutan, Lord God. We thank you, Panginoon, na paragi ka nandyan. Paragi mo kayo, Lord God, binibigyan ng lakas sa buhay. Lakas na kung saan, Panginoon, na magbibigay sa amin upang magpatuloy, Lord God, sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, kami po humihingi ng kapatawaran. Kapatawaran sa aming mga gawa, Panginoon, sa aming mga behaviors, Lord God, na hindi nagbibigay ng papuri, hindi nagbibigay ng galak sa inyo, Lord God. Humihingi mo ng kapatawaran, Panginoon. Humihingi mo ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga salita na kung saan hindi nagbibigay galak at hindi, Panginoon, nagbibigay kasiyahan sa aming kapwa, Lord God. Humihingi po ng kapatawaran. Noy, Panginoon, patuloy mo pa kayong linisin, patuloy mo po kayong baguhin, Lord God. Patuloy, Lord God, na ikaw manguna sa aming buhay upang kami maliwanagan, Panginoon, kung gano'ng ka pa kahalaga, Panginoon, kung gano'ng kahalaga ang mabuhay sa inyong mga salita, Panginoon. We thank you, Lord God, sa mga oras na palagi ka nandyan. Panginoon, sa mga oras ito, hinihiling namin na naway ang inyong presensya ang aming madanas, Lord God. Presensya mo lamang, Panginoon, ng manguna sa aming mga buhay. Hinihiling po namin ng iyong alagad na magbibigay ng iyong salita, Panginoon, ay siya po inyong i-bless, Lord God. Patuloy mo yung i-bless ang kanyang buhay. Patuloy mo po bigyan siya ng lakas, ng wisdom, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord God. Gayon din, Panginoon, sa praise and worship team na kung saan magpabahagi ng mga magandang awitin para sa inyo, Lord God. Sila po'y patuloy niyong gabayan, patuloy niyong pangunahan, Panginoon, upang mabigay ang napakagandang awitin para lamang sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, sa mawas ito, naway presensya mo lamang ang manguna, presensya mo lamang ang aming madanas, Lord God. Yan ang pong amat sa mo dalangin. Sa pangalan ng Pangyayang Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pakikamayan naman po ang ating mga kapatiran at pakisabi ng isang maganda at pinagpalang umaga. Sige po, tayo po ay magsimula sa ating pagbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Gamitin po natin ang ating mga kamay, ipalakpak po natin, batiin po natin ang ating mga katabi. Maaari po tayong umikot, kamayan sila. To be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence
forgotten King. His love endures forever, for His goodness above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise.
po, patuloy po nating awitan ng ating Panginoong Hesus dahil tunay nga na yung kanyang faithfulness sa ating mga buhay ay forever. Palagi nating nararanasan yung katapatan ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras ng ating mga buhay, nandiyan ang ating Panginoon, malalapitan natin at maaasahan. Kaya sa mga oras na ito, yung mga awitin na ating aawitin para sa ating Panginoong Hesus ay ibalik natin ng may panalangin, may pagpapasalamat. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at purihin siya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what
is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, worship you. All
salamat, Panginoon, for letting us feel the love, Panginoong Jesus, na galing sa inyo. For letting us experience yung faithfulness mo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat oras na ikaw ay palaging naandyan, Panginoon, sa amin, Lord. Maraming salamat po sa mga bagay na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Kahit na hindi kami karapat-dapat, but still, pinaparanas mo sa amin ang mga bagay na ito, Lord. Maraming salamat po sa mga kagalingan na ipinahimpulot mo, Lord God, sa pag-ibig, Panginoon, sa comfort na ibinibigay mo sa amin, Lord God, sa tuwing kailangan namin, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na nag-iisa ka lang. Tunay nga, Panginoon, na walang papantay sa inyo, Lord God. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, sa bawat buhay namin, Panginoon, we will be praising you, Lord God, to the highest, Panginoong Jesus. We are giving back all the highest praise and glory to your name, Lord God. Maraming salamat sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tunay nga na dakila ka at wala kang katulad. Ito lamang po ang aming samo, ang aming dalangin, Lord God. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. That's all we pray. In your mighty name, in Jesus' name, amen and amen. Purihin ka po aming Diyos na mabuti at tapat sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat sandali, bawat panahon na aming pong nararanasan yung iyong kabutihan, yung iyong katapatan sa amin. Marami pong, Panginoon, na mga dahilan upang magpasalamat. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng bagay sa mga sandaling ito, pero narito po sa unahan ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak na mayroong natatanging pagpapasalamat sa iyo. Ano man ito, Panginoon, sa iyo namin ito tinataas. At patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan sa mga bagay na yung ginagawa sa amin, sa iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Salamat kahit doon sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil may mga aral ng buhay na kami, Panginoon, ay natutunan mula sa mga karanasan na ito, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga bagay na kaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtugon mo, sa mga panalangin, sa iyong provision, sa iyong paggawad ng iyong gabay at patnubay, sa mga pag-iingat, Panginoon, sa mga paglalakbay, sa mga panibagong taon ng buhay at kaarawan. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa kalakasan na ibinibigay mo po sa aming lahat, Panginoon. Sa umaga pong ito, narito ang iyong mga anak, nangapapasalamat sa iyo. Mangyari naman sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawad sa kanila ang iyo pong basbas at pagpapala. So ngayong umaga po ay magpapatuloy ho tayo sa paksang about sa mga naging leader ng mananampalataya noong unang panahon. Ano po? Noong nakaraang linggo, inabutan ko po yung panambahan, ay tinalakay ng ating pong Pastor Larry ang buhay ni Pedro. Tama po ba? Tama po ako? Ayan. So ngayong umaga naman po, ang papaksain po natin ay ang buhay po Timothy. The message from Timothy's life. Ayan. So, bago po yun, atin po munang buksan ang ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Sabi po rito, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." So, sino nga ba itong si Timothy? Hindi po yung katabi ninyo. Mukha lang. Alam niyo ba si Timothy, ito po yung isang kabataang anak ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon bilang isang manggagawa. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin.
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, aming Panginoong pinagkakatiwala sa inyo ang lahat. Ang aming pong pagbubulay-bulay ng ipong mga salita, higit sa lahat, Panginoon. Buksan po ninyo ang mga puso at isipan, Panginoon. Matunghayan po namin ang mga mensahe, Panginoon, na nagmumula sa ipong salita. Gamitin niyo rin po, Panginoon, ang inyong pong lingkod na magbabahagi, Panginoon, ng iyong pong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, sino nga ho ba si Timothy? Sino po nakakilala sa inyo kay Timothy? So, sa akin pong pagbabasa, sabi po, si Timothy ay his mother, Eunice, was a Jewish believer, and his grandmother, Lois, also had a strong faith. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. So, ang panahon pong ito ay si Timothy lumaki sa dalawang klaseng culture ng pamilya. Sapagkat ang kanya pong tatay ay isang Greek. Ano po? His father was a Greek, according po sa Acts chapter 16 verse 1, meaning si Timothy ay mixed culture, yung mayroon siya. Kumbaga sa atin, sa Pilipinas, kumbaga pamilyang half American, half Pinoy. Tinatawag nating, ano yan? Apam na agad? Ba't apam ang masasabi? Okay. So si Timothy po ay half Jewish at half Greek. So, kapag inaral po natin, ano ba ang kultura ng mga Greek at ang kultura ng mga Hudyo ay pinaghalo. Makikita po natin yan sa buhay ni Timothy. Pero ang kagandahan po, mas nanaig ang turo po na mula sa kanyang nanay at saka sa kanyang lola. Okay? O, sino ba ang laging kasama ng anak? Di ba? At nanay at ang lola. So, ang kagandahan po, sa kultura ng mga Hudyo, bata pa lang ay iniaral na sa kanila ang aral na mayroon sila. From 0 to 8 years old, dapat molded na sila sa salita ng Panginoon. Dapat sila ay memorize nila po yung 5 books of the Bible. Alam niyo po ba yung 5 books of the Bible? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Hindi po yung title ang memorize, kundi yung laman nito. Ano po? Saan ho ba natin mababasa ang creation, o first creation? Of course, Exodus. Mali pala. Napanganga Genesis. Lahat po ay nagsimula sa Genesis. So at least alam po ninyo, ilang araw nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. 6. Yung iba, putok sa buho, putok sa kawayan. At pang-6 na araw, sa dulo ng inilikha ng Panginoon Jesus, ikaw at ako ang kanyang nilikha, ang mga tao. So, kapag pinag-aralan po, kapag ang mga Hudyo ay isinilang, yun po ang agad nilang itinuturo sa kanilang mga anak, ang salita ng Panginoon. Yun po ang kinagisnan na pamilya na meron si Timothy. It's napakagandang pamilya. Although mixed culture po siya ng mga Greek. Ano po yung Greek? Ito po yung maraming mga Diyos. Sino po? Si Kronos. Sino pa? Zeus. Venus. At marami pang iba. Kung yan po ang naituro kay Timothy, paniyak po, walang Timothy na tayong pinag-aaralan ngayon. Ang kagandahan, itinuro sa mamang ito, sa kabataang ito, ang aral mula sa Biblia. Kaya mahalaga po ang papel ng mga nanay, ng lola, sa kanila pong mga anak, sa mga apo. Ituro. Huwag ho kayong papayag na hindi nyo po na ituturo ang salita ng Panginoon. Pagdating ng panahon, siya po'y itatayo ng Diyos bilang leader ng kanyang iglesia. Amen po ba?
So yung mga bata na sa Sunday school po ngayon, someday sila po yung susunod na leader ng iglesia pong ito. Huwag ho kayong manghinawa, mga nanay, mga lola. Turuan po ninyo sila ng memory verse. Turuan niyo po sila ng kwento ng Biblia. Ano pa po si Timothy? Paul considered him like a spiritual son. Yan po si Timothy. Kinoconsider ni Paul na siya ay isang spiritual son. O si Timothy ay aral na sa kanyang nanay, sa kanyang lola, pero ang nag-nurture pa nung siya malaki na ay si Pablo. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 2. Ano pa po? Paul entrusted Timothy with leading the church in Ephesus. Ito pong Ephesus po, yung church sa Ephesus, hindi po ito isang kongregasyon lamang. Kumbaga ito ay isang lugar, isang bayan na pinangungunahan po ni Timothy. Ayon po sa pag-aaral, si Timothy noong mga panahong ito ay parang katulad lang ni Jason. Mga ganyang edad lang. Tingin ka sa kanila. Kaya mga ganyan lang po yan. Ganyan lang po lang si Timothy, kabataang lalaki na talagang tinayuan niya ang kanyang pananampalataya alang-alang sa Panginoon. Birayin po ninyo, hindi lang po isang congregation ang pinagpapastoran ni Timothy, kundi buong lugar ng Epeso. Dahil po yan, saan po? Sa kanyang nanay, sa kanyang lola, sa kanyang si Paul na nagturo sa kanya, siya po ay hinubog. Ano pa po? Si Timothy, sino si Timothy? He suffered from stomach illness. So sa 1 Timothy chapter 5 verse 23. So it's a normal na kabataan si Timothy. At dahil po diyan, pinayuhan po si Timothy ni Pablo. Ano ipinayo sa kanya? Maglasing ka. hindi paglalasing ang pinayo ni Pablo. Uminom ka ng konting alak. Para saan po? Para maging maayos ang iyong sikmura. Ito po'y ginagamit ng ibang kabataan, ng ibang tatay. O sa Bible nga, pinaiinom si ganito, si ganyan. Actually po si Timothy yun, pinainom. Hindi po para maglasing. Hindi po para kung ano paman. Para sa kanyang gamot sa tiyan. Kaya wag ho natin ma-misinterpret yung payo, yung advice ni Paul kay Timothy, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mga kapatid. Yes, uminom po siya para lang sa kanyang sikmura. Tingnan po natin yung lessons from the life of Timothy. Ano ho ba yung matututunan po natin sa buhay ni Timothy? Number 1 po, overcoming self-doubt, trusting God's calling. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, kundi maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa pananalita, sa paggawi, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. So bilang isang kabataan po, pinayuhan ng ating Apostol Pablo si Timothy. Bakit po? Mahirap maging isang manggagawa sa isang iglesia, sa isang church, kung ikaw po ay kabataan. Naranasan po namin yan nung kami po ay, bata-bata pa. Yung hindi pa nauubusan ng buhok, hindi pa puputi ang buhok, hindi pa kumukulubot ang balat. Medyo tinitingnan ho kami ng mga nakatatandang mga mananampalataya na ganun na lamang. Na-experience din po namin itong payo ni Apostol Pablo kay Timothy. Huwag mong hayaang hamakin ka. So, overcoming self-doubt, especially sa mga kabataang ngayon pa lang po, nagpapatuloy, ay hinahamon kayo ng mensaheng ito. Ano po? Trusting God's calling. Kahit yung mga batang mananampalataya pa lang po, o bago pa lang tayo nakakilala sa Panginoon, hindi ho patagalan sa pananampalataya sa Panginoon. Kundi yung pananampalataya, totoo
at totoo. Ano po ang payo ni Apostol Pablo kay Timothy? Maging huwaran. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo, huwarang mananampalataya po ba yan? Nakakasama nyo po ba yan sa labas? Ano ba ang ugali ng mga yan kapag nasa labas? Kapag nasa school, huwaran pa po ba yan? Especially po sa mga kabataan. Kapag kayo ay nasa school, alam ba ng classmate ninyo na kayo ay Kristiyano? Mga kabataang nasa trabaho, sa inyo pong workplace, alam ba ng inyo pong mga kasamahan na kayo po ay Kristiyano? Si Apostol Pablo po, ang kanyang payo, maging huwaran. Sa tayo pong lahat ay maging huwaran. Malamang na nadama ni Timothy na hindi siya hindi sapat yung kanyang bilang isang kabataan bilang isang kabataang leader. Kaya pinalalahanan siya ni Apostol Paul na na ang pamumuno, ang pagiging isang leader, pagiging isang Kristiyano ay hindi tungkol sa edad, kundi tungkol sa pagkatao at katapatan. Kahit bagong mananampalataya ka pa lang, yung pagkatao at katapatan ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya huwag hayaang pigilan ka ng takot o kawalan o mawalan ng kapanatagan. Kung tinatawag ka ng Diyos, sasangkapanin ka niya. Ngayon pong April ay magkakaroon po tayo ng election po ng mga bagong leader ho sa ating iglesia. Kaya po namin nais po ibigyan po kayo ng mga idea, sino ba yung mga naging leader ng iglesia dati? Una po si Pedro, pinag-aralan natin. Ngayon po si Timothy, kabataang leader. Wala pong bata, wala pong matanda sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawang bagay po, makita ho natin sa buhay ni Timothy, seeking mentorship, learning from wise leaders. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na pag-ibayuhin ang kaloob ng Diyos, sapagkat ang Espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Bilang isang growing Christian, dapat po ang mindset natin, lumago ho tayo. Hindi ho tayo manatiling baby. Wala ho tayong nakikitang nanatiling baby magpakailanman. Gusto niyo ho ba ang inyong anak magpakailanman baby lang? Wala hong ganon. Mukhang baby at nagpapa-baby. Ibig sabihin, lumalago po tayo. Spiritually, physically, dapat lumalago ho tayo. Huwag ho kayong papayag na iyong pananampalataya ay hindi lumalago. Amin po ba? Kaya ho dyan, humanap po ng tutulong sa iyo. Kung ikaw po ay kabataang babae, humanap ka ng mas nakakaangat sa iyo para tulungan ka. Para pagdating ng panahon, ikaw naman ang tutulong sa susunod na henerasyon. Ang mindset ho dapat ng mga Kristiyano ay tulungan. Hindi ho pagalingan. Ang mindset ho dapat ng mga Kristiyano ay build up ang bawat isa. Habang hinihintay po natin ang ating pong dakilang pastol. Hindi yung sinisiraan natin yung isa, sinisiraan natin yung iba. Hindi po, dapat i-build up po natin ang isa't isa. Palakasin natin ang isa't isa. Yung pananampalataya. Lalong-lalo na po, yung mga bagong mananampalataya, mga bagong mga kabataan. Bakit po? Dahil tayo iisang katawan. Amin po ba? Kaya kung ikaw bilang kabataan naman, bagong mananampalataya, humanap ka ng isang taong tutulong sa iyo.
Dahil po dyan, si Timothy ay tinuruan ni Paul, naging gabay, pinalakas ang loob niya. So humanap ng mga mentor na hahamon, magbibigay ng kasangkapan, at magdarasal para sa iyo. Hindi mo kailangang manguna ng mag-isa. Sa iglesia po, sa church, tayo po ay parang itinuring na parang isang katawan. Hindi ho makakakilos ang isang katawan kung kulang. Sa bagay, pwede rin, kulang ang kamay, lalakad pa rin yan. Pero may kulang. Kapag ikaw po ay may sakit, yung isang bahagi na yung katawan, nahihirapan ang buong katawan. At hindi ka papayag na yung may sakit na bahagi na yung katawan ay hindi gumaling. Halimbawa po, yung kanang kamay ay mayroong sugat, ang gagawin ba ng kaliwang kamay, papaluin niya pa? Hindi. Tutulungan yung isang bahagi para gumaling. Tama po ba? Yan po ang anak ng Diyos. Nagtutulungan. Humahanap ng matutulungan, humahanap ng tutulong din sa Kanya. So sa Timothy po, noong mga panahong siya po ay kabataan, una, inalagaan siya ng kanyang mga magulang, ninurture spiritually. Nung siya po ay naging kabataan na, ninurture siya ni Paul. Baka kayo po ay pwedeng maging Paul sa buhay ng mga kabataan ngayon. Kung kayo naman po ay kabataan ngayon, maghanap kayo ng isang Paul ng iyong buhay para tumulong sa inyo. Kailangan po natin ng bawat isa. Pangatlong bagay po na makikita po natin sa buhay ni Timothy ay facing challenges with boldness. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 3, tiisin mo ang hirap bilang isang mabuting kawal ni Kristo. Sa pagiging kabataan ni Timothy po, hindi po siya nakaiwas sa mga challenges bilang isang lingkod ng Diyos. Ang maging lingkod ng Panginoon, maging leader po, ay isang responsibilidad na dapat ho nating yakapin. Dapat nating tayuan. Ano po ang magiging suliranin? Napaharap si Timothy sa pagsalansang sa maling turo at panggigipit, ngunit nanatili siyang matatag. Kapag binasa po natin yung aklat ng Timothy sa chapter 1, 1 Timothy, ito po'y tumutukoy sa may mga maling aral. Mayroong mga taong nagtuturo sa kalipunan ng mga church sa Efeso na nagtuturo ng maling aral. Ano pong ginawa ni Timothy? Kinausap. Ang payo po ni Paul, kapag kinausap mo yung nakatatandang lalaki sa inyo, ituring mo silang isang tatay. Kasi kabataang leader. Kapag kinausap mo ang mga nanay sa church, ituring mo na parang iyong nanay. Kapag kinausap mo naman ang mga babaeng kabataan, ituring mo silang iyong mga kapatid na babae. So, si Timothy po, naharap siya kung paano ayusin ang mga bagay sa loob ng iglesia. Tayo po sa panahon po natin ngayon, ang kagandahan po lang tayo, mayroon na tayong sinusundan, mayroon na tayong mga gabay para iayos ang church, iayos ang bawat isa. Actually, mayroon pa nga tayong para iayos yung isang bagay, mayroon tayong mga rules na pinagbabatayan. Bilang isang kabataan na leader, na isang pastor doon sa lugar ng Efeso, ay hindi madali para kay Timothy. Hindi ho madali ang maging isang leader. Hindi madali ang mamuno, ngunit ang mga tunay na pinuno ay naninindigan sa kanilang pananampalataya.
kahit na ito ay mahirap. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay tinawag ng Panginoon para maging leader, manindigan. Ano sabi ni Pablo? Pagtiisan, katulad ng isang kawal. Alam, nung high school po ako, mayroon po kaming yung C80, parang training na parang sundalo. Nakakatuwa din naman huno, kahit napahigain kami sa mga matitigas na bagay, pagagapangin sa agad, go kami. Kasi ang mindset namin, pagdadaanan talaga namin ito para maging maayos yung aming training. So the same sa atin po mga kapatid. Kapag mga pinagdadaanan tayong challenges sa buhay, that is a part ng pagiging isang Kristiyano at higit sa lahat, pagiging part na magiging isang leader. Ang panghuli po, pang-apat, leading by example. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, umiwas ka sa mga bagay na ito, sikapin mong mamuhay ng matuwid, makadiyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Pagbabalikan po natin yung 1 Timothy chapter 6. Yung mga other side po nito, ito po yung mga makalaman na gawain ng mga tao. Kaya sinabi po Pablo kay Timothy, bilang isang lingkod ng Diyos, umiwas ka. Ano kung sila ay sa workplace mo, kung sila ay nagpa-party every end, kapag Friday, kapag Saturday, hayaan mo na lang sila. Huwag kang makiayon. Ano yung classmate mo, kung sila ay nagmumura, huwag kang makisali sa kanilang pagmumura. Mga kapatid, example, leading by example, ang makikita din po natin kay Timothy. Kaya, saan daw po? Maging mamuhay, sabi niya dyan, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. That is a worldly thing. Makamundong gawain. Alam po ninyo, ang makamundong gawain, masaya po yan sa mga tao makamundo din. Tama po ba? Pero sa taong makadiyos, sa taong ang Diyos ang mahalaga sa kanyang buhay, hindi na ho siya doon masaya. Kaya, sa mga tao sa mga anak ng Diyos, ang nagpapasaya sa Kanya ay si Kristo. Ang nagpapasaya sa Kanya ay ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya pansinin po ninyo, kung ikaw sa buhay mo, ang nagpapasaya sa iyo ay ang maglingkod sa Panginoon, ikaw nga po ay anak ng Diyos. Pero kung ang nagpapasaya sa iyo ay mga makamundong gawain, makamundo ka. Nakakatakot po yan. Si Apostol Pablo, binigyan niya ng advice si Timothy. Umiwas. Ito rin po ang mensahe sa atin. Umiwas sa makamundong ito. Makamundong gawain ito. At gawin po natin ang mga bagay na nais ng Panginoon. Si Timothy ay tinawag upang isabuhay ang kanyang pananampalataya, upang masundan ng iba ang kanyang halimbawa. Ang mamuno ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa kung paano ka nabubuhay. Maging huwaran sa pananampalataya, integridad, at pagmamahal. At panghuli po, nabanggit ko pala panghuli yung 4. Ito panghuli, staying committed to the mission. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral ko ang salita, humanda sa kapanahunan at di kapanahunan,
suwayin mo at palakasin ang loob ng may malaking pagtitiis at maingat na pagtuturo. Si Timothy po ay nakasama din po ito ni Pablo sa mga mission trip. Alam po natin, si Apostol Pablo ay nagkaroon ng 3 mission trip journey niya. Si Timothy po ay kasama siya sa mga ilang journey ni Pablo. At higit sa lahat po, si Timothy, hindi ho siya nag-quit. Hindi ho siya nag-back out sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tama ho sa mga Kristiyano yung awit na no turning back, no turning back. Alam niyo ho ba yung kantang yon? So, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yan po ay nakita ho natin sa buhay ni Timothy. Hindi ho siya bumalik na o hindi siya bumaliktad sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Ito ang maraming problema sa mga Kristiyano. Hindi ko nga alam kung totoong Kristiyano. Yung tinatawag na backslider. Actually, wala talagang backslider. Ang totoong Kristiyano ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Staying committed to the mission. Yan po ang ginawa ni Timothy. Ngayon po, kung ikaw po ay tinatawag ng Panginoon na mag-lead, na manguna sa isang mga gawain, stay committed. Ilaan ang puso, ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Na kailangang ituro at ipagtanggol ni Timoteo ang Ebanghelyo kahit na hindi ito kinikilala ng iba. Ito ang problema ho ni Timoteo noong mga panahong yon. Hindi pa ho talaga kilala ang mensahe o Ebanghelyo ni Kristo. At marami hong tumutuligsa. Pero sila po, si Timoteo, nanatiling tapat. So manatiling tapat sa iyong tungkulin. Patuloy na matuto, patuloy na umunlad, at huwag tumigil sa paghangad ng katotohanan tungkol sa Diyos. Bilang pagtatapos, ang kwento ni Timoteo ay nagpapaalala sa atin na ang mga kabataang leader ay may mahalagang papel na gagampanan sa kaharian ng Diyos. I-segue ko lang po, kahit kabataang mananampalataya, ibig sabihin, kahit ikaw po may edad na sa physically, pero bagong mananampalataya ka pa lang, gagamitin ka pa rin ng Panginoon. So kung sa tingin mo ay tinawag ka, ngunit hindi karapat-dapat, magtiwala ka lang sa Diyos. Dahil mayroon siyang gagawin sa iyo. Palibutan ang iyong sarili na mga makakatulong sa iyo. So manatiling tapat, matapang na humakbang sa sibilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, move forward. Huwag ho tayong manatili sa ating sitwasyon na nandito lang ho tayo yung ating pananampalataya. Move katulad ni Timothy. Hindi ho siya nanatiling bata. Kahit nung kabataan pa lang siya, nag-lead na siya ng mga taong ang purpose ay paglingkuran din ang Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, marahil isa po kayo sa tatawagin ng Diyos, ng Panginoon, na mag-lead. Manatili po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po. Ay po'y manalangin, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang patuloy na lakbayin ang paglilingkod sa pamamagitan ng mga taong ginamit mo sa Biblia para malaman namin, Panginoon, yung kahingian
ng isang tagapaglingkod mo. Salamat po sa buhay ni Timoteo. Salamat dahil kahit sa panahon ng kanyang kabataan, inyo po siyang ginamit, nagtalaga ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, at naglingkod sa iyo, Panginoon, sa abot ng kanyang makakaya. Yun din po yung aming prayer, Panginoon, para po sa aming iglesia, lalo po sa aming mga kabataan, na siyang mga Timoteo ng aming pong iglesia. Nihiling po namin, Panginoon, na patuloy mong ipuin ang bawat isa sa kanila, at magtayo ka, Panginoon, ng mga future leaders, na mga maglilingkod sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong upasan, at patuloy na tawagin sila sa iyong misyon, Panginoon, sa ikalalago ng iyong gawain. Purihin ka po, dakilang Ama. Salamat po sa umagang ito. Nawa, patuloy mong kaming samahan, ingatan sa aming pag-iwalay pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Ikaw po ang magbigay sa amin ng isang masaganang panangalian, kasama po ang aming mga mahal sa buhay. Gayon din, ang isang linggong darating, ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati namin sa aming pong mga buhay at maging gabay namin, Panginoon, sa lahat ng aming gawain. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at magtanang sa langitan. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikibisa at kaaliwan, buhay sa walang na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.